Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay sa Facebook at /Freddy at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog in YouTube channel. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, ito naman po ay libre. Just press the red button below and you are already in and subscribe to my channel. And also at the same time, give me a big likes. And if you could share this, so much the better. Okay? Ako nga po pala ay nagpapasalamat sa inyo mga kababayan diyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog na may kinalaman sa Protect the President of the Republic of the Philippines. Okay? We should protect because ang ating presidente ay nagtatrabahong mabuti at ito ay sinisiraan ng mga vlogger dito sa Amerika sa pangunguna na si Ilongga na taga Iloilo siguro ito, no? Ilongga si Maharlika. Ako ay nagtrabaho sa Iloilo for 2 years way back in 1995 and 1996. Nandiyan ako sa Iloilo, diyan ako nagtrabaho. Una, nagtrabaho ko sa Bacolod, and then Iloilo, and then Bacolod. Ganyan talaga sa PLDT. Sa PLDT ako Kaya nalibot ko yung Iloilo. Lahat ng Panay Island, nalibot ko yan. Sa Negros, nalibot ko rin yan. Kaya alam ko ang mga ugali ng mga Ilonggo. Okay? Okay. Ito ay si Maharlika. Maharlika na kumakalaban sa ating Pangulo. Sinisiraan niya ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulo. Maaaring hindi siya ito ay nangampan niya sa ating Pangulo nung eleksyon. Pero hindi siya napagbigyan. Siguro, kaya ito, lumalaban siya at nandiyan siya sa Los Angeles, California at sinisiraan niya ang Pangulo. Meron siya sinasabi na puting ahas sa Malacanang. Sa palagay niyo kaya, may mga tao na nakikinabang o nagtatrabaho sa Malacanang na magbibigay ng ganitong data dito kay Maharlika na narito sa Amerika. Mahirap po. Mayroon. At kung ito ay matutuklasan kasi matatanggal sa trabaho yon. At kaya ito ay parang nagbibigay lang siya ng tawag dito na gumagawa lang ng istorya. Ito, pakinggan nyo Ito po ay si Maharlika. Ayan, si Inday Ilongga nangunguna. Ilongga. Kumusta ka na palangga? Okay, si Nelly, Low Mix Vlogs. Okay. Si Amul. Amul. Nag-ano siya, no? Mga binabati niya. At ito na, mga patama niya. Pinanggagalingan ng pinangbabayad sa mga sindikatong yan. Okay, ng gobyerno yan para ipabusalan o kitilin, gurgurin ang ating mga Facebook page. Pero again, huwag kayong matakot. Sinisisi niya ang speaker, si Speaker Romualdez sa pagkakadelete, pagkakasuspindi ng kanyang Facebook at maging si Sas. Si Mr. Sas, hindi ho babae yun. Lalaki yun, si Sas. Makakala nyo, kasi maganda pagkakaritoke ng mukha niya. Tapos ang buhok niya, bakala mo, babae. Kaya, nung una kong matingnan, akala ko talagang babae. Yung pala, lalaki. Nako, sus. Grabe. Ito, ang mga magkakutsaba, to si Maharlika at si Sas na kumakalaban at gumagawa ng mga istorya na walang ebidensya at walang pinanggalingan. Parang chismis lang. Gumagawa sila para sirain ang ating Pangulo. Okay? Yan po ay si Maharlika. Tuloy pa natin. Huwag kayo. Yan, tuloy pa natin yung kanyang mga Bagong pangangamkam, bagong pambababoy, bagong pagpapahirap sa Pilipino, bagong pagpapataas ng sobrang taas na presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Sasabihin ko, ang pagtaas ng presyo ng bilihin.
ang mga bilihin natin, mga kaibigan, mga kasama, mga kabayan, lalo na dyan sa amin, dyan sa Bulacan, Bulacan, yan ang aking bayan eh. Bagamat natira ako ng matagal sa Bacolod at sa Iloilo, no? Siyempre, taga-Tondo rin ako. Kasi layas ako eh, lahat nalilibot ko eh. Ito sinasabi niya na gumagawa sila ng lahat ng presyo dyan sa Pilipinas ay tumataas. Okay? Una-una, malaki ang pagkakautang ng Pilipinas nung ibinigay ni Duterte ang baton kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Magkano? Kung naalala ko kaya maabot siya 12 trillion pesos ang utang o 14 trillion pesos ang utang. Alam nyo guys, kung kayo may utang, nag-earn niya ng interest. Kung magbabayad ka lang ng minimum, hindi halos gumagalaw yung pera mo. Ganun din. O ba ang binabayaran mo lang yung interest. Hindi gagana yan. Anong ang tendency niyan? Siyempre, ang tataas niyan, magkakaroon ng epekto yan sa economy. Siyempre, tataas ang bilihin ng economy. Pangalawa, punta tayo sa bigas. 20 pesos isang kilo ng bigas, mga kasama, mga kabayan. Posible ba yon? In the worldwide, tumataas ang presyo ng bigas. Maski na dito sa Amerika, tumataas. Kaya nga, food security ang kailangan natin eh. Buti nga may nabibili pa tayong bigas sa ibang bansa. Yung iba ayaw na. Ang India, hinold na nila ang pag-export ng rice kasi kailangan ng kanilang tao. Ilang milyon ang tao ng India. At sa China, 1.something billion people kailangan kumain ng rice yan. Nakukuha nyo ba? Ngayon, bakit tumataas ang presyo? Dahil tumaas ang presyo sa lahat, worldwide, ang presyo ng rice. Kasi masarap ang rice eh. Ngayon, diyan sa Pilipinas, mahirap ang produksyon ng rice. Unang-una, parati tayong binabagyo, dinadalaw tayo ng bagyo. Earthquake, maraming mga kasi ang Pilipinas ay nasa ring of fire. Ayan, ang paliwanag ko dyan, ha? Pangalawa, 20 pesos isang kilo ng bigas. Okay, bibili natin yan. Paano ang magsasaka natin? Ang magsasaka ay ang fertilizer napakamahal kasi imported. Di ba? Ang patubig, gagawa sila ng sa mga kabukiran. Magukay sila para makakuha sila ng groundwater at para ipandilig. Kahit na meron hong irrigation, hindi nakakasapat yung irrigation at times. At ang kailangan, walang study pa ang Department of Agriculture para nung mga nakarang administrasyon, hindi sila nag-concentrate sa irrigation. At this time lang na nagkakaroon ng binibigyan ng priority ni Bongbong Marcos Jr., ang ating Pangulo, upang mapaganda ang irrigation. Ako naman naintindihan ko yung irrigation dahil PLDT engineer naman ako, kahit papano. Alam ko ang patakbo niyan, yung paano magpapatakbo from the dam, pabaksak siya sa lupa para tulungan ang ating mga magsasaka para magkaroon sila ng irrigation. Ang level, ang pinagagaling yan, mataas, pababa. Kaya makikita nyo, pababa yan. Ang sinusukat nila yung level. Para free-flowing ang water. Okay? Kaya, yan ang isa pa. Tapos, bibilin yung kanilang palay ng mga middlemen. 16, palagyan natin 16. Ipapasa niya, hindi lang 16, baka mababa pa doon, mga 12 lang. Parang ganyan. Paano kikita ang ating magsasaka? Sa palagay niyo ay kung ikaw ang magsasaka, magsusumikip ka ba? Ang baba ng presyo ng kadalasan, lugi pa nga sila eh. Si Maharlika pa na yung mura eh. Okay, ganito. Paano magsusumikap
ang ating mga magsasaka kung nakikita nilang walang incentive na nangyayari sa produksyon na ginagawa nila. 20 pesos per kilo, ay bibili sa kanila ng mababa, mga 12 pesos lang. Ha? Lugi pa sila. Lugi pa sila sa fertilizer. Lugi pa sila sa patubig. Lugi pa sila sa mga iba-ibang kailangan para magkakapagtanim ka ng palay. Oh, di ba? Oh, ang kailangan diyan ay tulong na ang Department of Agriculture at kailangan talaga ang cooperative. Para masabi, manyara para may captain mo o para may coach, ito tatanim mo. Pagdating ng tagulan, hindi ka pwede magtanim ng rice kasi pag magtanim ka ng rice, lulubog, lalo na yung mga low-lying areas. May mga paraan na ginagawa na para maging successful ang buhay ng mga magsasaka. Kaya, mga kabayan, imposible na hindi tataas ang presyo ng bigas. Kung di, ano ba gusto nyo? May makakain kayo o mataas ang bilihin? Ang taas ng bilihin, nasosolve yan kasi unang-una humihingi tayo ng raise sa mga different companies that you are working for. Pangalawa, hindi sapat ang isang trabaho. You need to work double job. Like here in America, we work at most 2 jobs to 3 jobs in order for us to survive. Hindi pwedeng isa lang ang trabaho mo. Nangungupahan ka ng apartment, magkano? Pinakamura $1,000. One bedroom or studio type. Pumunta ka sa California, napakamahal, $2,000, $3,000. Magkano lang ang masusweldo mo rito? Kung hindi ka nurse, kung hindi ka doktor, hindi mo mahirapan ka tugunin yun. Kaya wag nyo ilagay sa isip nyo na kayo lang ang pwedeng mabuhay. Kung may problema kayo sa rising prices, dapat meron din kayo solusyon. Pansarili. Wag nyo iasa lahat sa gobyerno. Kawawa ang magsasaka, kawawa mga mangingisda, at kawawa din yung mga driver ng jeep. Kasi hindi sila umuunlad, hanggang doon na lang sila. Nakikita ko, yan ang ayan mga problema dyan sa Pilipinas. Okay? At ito ay sinasamantala ng ibang vlogger dito sa Amerika, katulad ito si Marlica. Walang ginawa kundi magmura, ha? Ito pa. Tatayo nyo ng mga bahay, housing project, dyan sa malapit sa airport, na pagbaba pa lang nakikita ng mga turista na bulok na ang Pilipinas. Di ba nagpatayo kayo ng mga bahay, kahit na worth 1 million each. Ilang bahay ang mapapatayo nito mga palangga? Kung last year, 600. Yung housing ay ginawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagpagawa siya ng mga low-cost housing diyan sa Bicol. Okay? Sa Bicol, sa country ni Attorney Leni Robredo. Yung sinasabi niyan diyan sa Manila International Airport na Pier 3 ba yan? Ano ba yung diyan sa Pilipinas? Yung for international. Di ba? May domestic, may international, right? Hindi, nakalimutan ko na kasi, matagal na akong wala dyan eh. Pero yung nakikita natin na kinoberan nung araw pa, ay walang ginawa yung mga susunod na presidente. May ginawa ba si Cory Aquino? Wala. May ginawa ba si FBR? Si FBR, okay, marami, pero hindi niya napagtuntunan yung mga housing. Si Gloria, meron ba? Si Erap, meron ba? Sino pa? Si Duterte, lalo na si Duterte, meron bang ginawa? Wala, di ba? Pangalawa, kung gagawa tayo sa housing, dapat mga kondo, lalo na dyan sa Maynila, mga kondo na, mga kondo, low-cost condominium. Na tapos hindi mo pagkagawa, hindi mo dapat pababayaan. Continuous under the National Housing Authority and also DSWD. At bibigyan natin ng trabaho upang makabayad sila sa bahay nila. Lalo na dyan sa Maynila. Tama ba ako? Ngayon, ito. 32, sabi mo sa
alam naman natin na hindi lahat ng ating mga ating mga voters ay hindi naaabot ng kanilang kaisipan yung pambubudol nitong mga basista. Hindi nyo? So Ang pagmumura niya. Tapos magtataka siya, bakit yung kanyang Facebook page sa Meta ay natanggal na delete. Sinisisi niya si Speaker Romualdez, maging si Sas. Nagmumura ka, hindi pwedeng magmura sa YouTube at sa Facebook at yung mga music na may copyright. Yan ho ang katotohanan. At isisisi mo kay Speaker Romualdez, isisisi mo kay Pangulong Marcos. Ang sabi pa nga pala ang sabi pa ni Maharlika, ang tawag niya kay Presidente Bongbong Marcos ay kuting. Kuting, pusang maliit. Napakabastos ng kanyang bibig. Kayo mga Ilongga, nakikinig sa akin, nanonood sa akin, maglagay hula kayo dito ng comment. Sang-ayon ba kayo sa inuugali nito na nandiyan sa Los Angeles, California? Nilalason ang kaisipan nyo dyan sa Pilipinas. Sa pangunguna, ito'y propaganda ng China na merong collaboration ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Identified sila na makakaliwa, hindi nila inaamin. Maka-China sila. Hindi nila inaamin yan. Sinisira ang inyong kaisipan. Yan ang ng komunismo. Sirain ang isipin nyo. Pinagagalit niya kayo dito sa Amerika. Si Sas na lalaki yan, hindi babae yan. Sabi niya Amerikano daw siya. Pero galit siya sa Amerika. Sinisira niya ang Amerika. Kaya natanggal ang kanyang Facebook channel. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood at marami pa akong bagay-bagay na sasabihin sa inyo at ibubulgar ko rin ang baho nitong mga pro-China vloggers. Okay? In God we trust, never hold your peace.